mabilis kaysa sa karaniwan ang pagpapaandar ng sasakyan ni Rafael. Naunahan nila ang sasakyan, maging ng kanyang kuya at ng mga magulang. Magpapakamatay ka ba? Kago, huwag mo ko idamay! Inis niyang baling dito. Para kasi silang nakikipagkarera sa bilis ng paandar nito. Lalantakan pa kita. Bakit naman ako magpapakamatay eh? May naghihintay na ligaya sa akin. Sabi nito. Manyak! Rafael naman kasi eh. Bagalan mo naman. Masusuka ko sa bilis ng takbo natin eh. Reklamo niya. Para kasing hihiwalay na ang kaluluwa niya sa bilis ng takbo ng sasakyan nito. Sa isang kondisyon. Sabi nito na ikinalingon niya dito. Alam niyang katarantaduhan na naman ang iniisip nito. Anong kondisyon? Tanong niya dito. Let me to you. Sabi nito na ikinapatda niya. Baliw ka ba? Ayoko nga. Inis niyang sagot dito. Ano siya baliw? Para hayain ito? Okay, sabi mo eh. Sabi nito na mas binilisan ang takbo. Nasa may slacks na sila at kunti na lang ang sakyan na kasabayan. Malayo na sila sa mga kasama nila. Halos hindi na siya humihinga sa nervyos dahil pakiramdam niya ay hindi na sumasayad sa semento ang gulong nila. Tomyo, sige na! Inis niya na singhal dito. Nakita niya ang pangisi nito at ang pagbagal ng takbo ng sasakyan. Nagulat pa siya nang lumiko sila at huminto sila sa isang kalye at medyo kubli ang gawing iyon. Malalayo ang kabahayan sa bahaging iyon. Bakit tayo huminto? Takang tanong niya dito. Lumungon ito sa kanya at tila nanalo sa loto sa ngisi nito sa kanya. A promise is a promise, baby. What did we agree earlier? Hindi natin magagawa yun na maayos kung nagmamaneho ko. So, let's know. Sabi nito na bahagyang inayos ang kinuupan niya dahil naka-seatbelt siya at wala siyang nagawa kundi ang umayon. Are you tired? Malambing na tanong nito matapos ang mainit na tagpo sa kanilang dalawa. Oo, sagot niya. Napangiti naman ito. Pahinga muna tayo. Isuot mo muna ito at baka hindi na ako makapagpigil. Hindi na tayo umabot sa bahay. Pilyong sabi nito. Ito na nagbalik ng panty niya at shorts. Naiihi ako. Sabi niya dito. Sige, may malapit na gasoline station dito. Sabi nito na nagmamaneho ng paalis. So ayan, halos hindi siya makatingin sa lalaki. Sobrang nahihiya siya sa namagitan sa kanilang dalawa. Para siyang nabibitin sa ginawa nito sa kanya. Nang huminto ang kotse nito sa gasoline station ay nakahinga siya ng maluwag. Nakapark din kasi ang sasakyan ng mga magulang niya doon. Here, tara. Sabi nito na tinanggal ang kanyang seatbelt at inalalayan siya pababa sa sasakyan. Napalingon naman sa kanila ang kanilang mga kasama habang siya ay tila hinahamig ang sarili dahil pakiwari niya ay nanlalambot pa siya matapos ang ginawa nito sa kanyang katawan. Teka lang, para kasing nanlalambot ang katawan ko, lalo na mga tuhod ko. Sabi niya dito, mahirap pala kasing lumakad kung lalambot ka, parang anytime mabubuwal ka. Hawak ka sa akin, hindi naman halata. Ang lakas nga ng ungol mo kanina eh. Sabi nito na hinampas niya sa balikat. Kago, baka marinig ka nila. Saway niya dito. Sus, bakit? Totoo naman. Hindi ka ba umuungol kanina? Nangaasar na tukso nito. Che, kasalanan mo to. Paninisi niya dito. Huwag kang maninisi kung nasarapan ka naman. Hala, lakad na. Baka isipin nila na may ginawa tayo. Puno ng kaaliwan na sabi nito. Walaw ka talaga. May araw ka din sa akin. Banta niya dito. Sa'yo naman ako araw-araw. Hirit nito na ikinamaang niya. Hindi siya prepared sa kilig na dulot ng mga tirada nito. Taming alam. Irap niya dito. Hoy, kayong dalawa. Magkasama na nga kayo mula kanina, hindi pa rin kayo nagbabate. Ang hina naman. Tukso niya sa kanila. Mahina na kasantuhod itong isa. Ang bagal na nga ng takbo namin, puro pa reklamo. Sabi naman itong kasama kong malandi na nakikikain sa pagkain ng mga kaibigan nito. Hoy, anong mabagal dun eh? Halos sumiwalay na nga ang kaluluwa ko sa bilis eh. Inis niyang sabat. Bakit naghiwalay na ba? How does it work? Tila takapang tanong ni Jai. Tigilan mo ako, Jai. Makaihi na nga lang. Inis na inuwanan niya na ang mga mapang-asar na mga barkada ng lalaki. Naks, dalaga na. Ninong ako ah. Ani Kuya Dos na hinawakan ng braso niya. Hinampas niya naman agad ito at tatawa-tawang umilag naman ang baliw na kaibigan ng kuya niya. Bilisan mo baby, di ba tayo tapos? Sabi ng lalaki na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan.
Mukhang may part 2 pa ang namagitan sa kanila, ngunit nakapagtataka na hindi naman siya nagagalit sa hayaga na pagpapahiwatig ng lalaki. Bagkus ay tila lalo siyang nagiinit sa sinabi nito. Nang makapasok siya ay naabutan niya si Mommy. Nak, lagyan mo nga nito ang likod ko. Sabi nito na may hawak na oil. Ang baho nito, Mi. Reklamo niya pero kinuha niya din naman. Kung may asawa ka na anak, mas maigi na nagpapahid kayong mag-asawa ng ganito. Mas mainit. Biro nito. Mommy naman eh. Baby pa ako at saka wala pang ako nobyo eh. Reklamo niya pa. Ah, hindi ba kayo ni Rafael? Mali yatang nabalitaan ko. Sabi nito na ikinakaban niya. Mukhang napansin ng ina niya ang kakaibang tinginan nila ng malantod na lalaking iyon. Wala no, masyado na kayong chismosa, Mi. Sabi niya dito. Sus, may nakita kasi kami kanina. Nagtutukaan. Makahulog ang sabi nito. Ayaw niyo na magsalita, baka maging defensive. Baka kasi nasilip dito ang kissing scene nila ng lolo niyo. Medyo torrid at intense pa naman, nakakahiya. Di ka na nakaimik, kasi nahuli ano. Nasa tamang edad ka na naman kaya ayos lang lumandi ka kahit na one time lang. Sabi nito. Grabe naman ang mga words of wisdom mo, Mi. Masyadong nakaka-motivate. Biro niya dito. Totoo naman eh. Tsaka mahirap sa babae pag sobrang kunat na. Sabi nito. Baka kunat ka naman. Ikaw ba, Mi, makunat na? Gusto ko pa sana ng kapatid pa, Mi. Biro niya dito. Medyo tuyot na kami ng daddy mo. Kaya nga kayo nang tinutulak namin na magsipag-asawa na. Sabi nito. Medyo lang? Sure po kayo? Tatawa-tawa siyang lumayo dito. Baka mangurot ang nanay niya, mahirap na. Lumayas ka na nga at ibibigay na kita kay Rafael. Sabi nito. As if naman tatanggapin ako. Una na ako, Mi. Kita-kits later. Sabi nito na ikinumpas ang kamay. Nadatnan niyang naghihintay ang lalaki sa may hood ng sakyan nito. Nakashades ito kaya hindi niya tsa kung siya ang tinititigan nito. Ang tagal mo naman yata sa loob. Baka nagpakit ka pa dun sa iba. Sa loso pa naman ako. Sabi nito na ikinakilig niya. Baliw. Sabi niya na naglakad na papunta sa pinto ng kotse nito. Pinagbuksan naman agad siya nito ng pinto. Matagal na akong baliw sa'yo. Sagot nito na naupo na sa driver's seat. Hala, nakalimutan kong bumili ng tubig. Sabi niya, mukhang uhaw na uhaw ka ah. Nakangising sabi ng gago. Hinampas niya ito sa balikat. Double meaning yun ah. Sata niya dito. Iba kasi ang laman ng isip mo kaya double meaning. May tumbler ako dyan. Turo nito sa may gilid ng passenger seat. Halos mga lahati na ang laman kaya napangiwi siya. May bawas na to eh. May laway mo na. Sabi niya pa. Huwag nang maarte. We should survive earlier. It's just the same. See? Hindi niya napaghandaan ang pagyuko nito at paghalik ng mariin sa kanyang mga labi. Balo ka talaga. Makita nila tayo. Sabi niya na kinurot ito. Para lang silang magnobyo na naghaharutan. So, ano ngayon kung makita nila? Nakita kaya tayo naghahalikan ni Mommy. Sabi niya dito. Ngumiti ito. So, okay naman daw ba ang performance natin? Biro pa nito. Kaya kinapan niya ang braso nito upang kurutin pero iba yata ang nakurut niya. So naughty. Nagulat din yata ito sa nagawa niya. Uy, di ko sinasadya ah. Braso mo dapat ang kukurutin ko. Namumula ang mukhang depensa niya. Naintindihan ko, baby. Alam kong namiss mo talaga siya. Later, you will see him again. Pilyong sabi nito. Wala akong balak. Depensa niya. Sus, magkakahiyaan pa ba tayo? You begged for him earlier. Tukso nito. Nagulat pa siya nang hawakan nito ang kanyang kamay at igiya sa may harapan nito. Rafael! Pilit niyang inaagaw ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito ngunit lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak. Isang maharot na halik ang iginawad nito. Napaayos siya ng upo ng may kumatok. Tatawa-tawa naman ang lalaki. Binuksan nito ang bintana ng sakyan. Si Yael na nakangisi ang napagbuksan nito. Nakakastorbo ba ako? Nakangising tanong nito kay Rafael. Di naman masyado pre. Baka gusto niya na umalis para sabay na tayo. Nagagalit na yung bata dito eh. Sabay nguso nito sa kanya. Pwede na yan pre. Pwede na yan gumawa ng bata. Di ba Ella? Pangaasar nito. Kago. Sabi niya. Isinara naman agad ni Rafael ang bintana at muli siyang binalingan. Akala mo ba tapos na tayo? Tanong nito. Sa ano? Takang tanong niya. Kahit na may duda na siya kung anong tinutukoy nito.
Maang-maangan, sige lang. Arbor ko yung pante mo mamaya ha. Pampagana. Sabi nito, baliw ka talaga. Inis niyang sita dito. Naramdaman naman niya ang init na nagmumula sa katawan niya. Mukhang trip talaga siya nitong i-corner. You seem so nervous, baby. Puna nito nang mapaiktad siya nang idiinito ang palad sa kanyang katawan. Aalis na sila oh. Puro ka panlalandi. Ingos niya dito. Why did you do it 4 years ago? Tanong nito na ikinamaang niya. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang mainit na komprontasyon tungkol sa ginawa niya noong gabing iyon. Anong pinagsasasabi mo dyan? Pagmamaang-maangan niya. Nakakayang aminin ang mga ganoong pagkakamali. Sobrang nakakababa ng pagkatao lalo at babae siya. Pero what is done is done. Hindi na niya mababago ang mga nangyari na. Sana lang kasi kinalimutan na lang iyon na lalaki. Total ilang taon na din naman ang nakalilipas. You can't run forever, Ella. Pag ako nainis sa'yo, bubuntisin kita kahit hindi pa kasal. Ayoko na din naman na maghintay pa ng another 4 years. Makahulog ang sabi nito. Marahil ay break na ito at ang babaeng pinapalaki nito kasi ayaw nang maghintay eh. I'm not running. Bakit ko naman kailangan gawin yun? Namamawis na ang kanyang palad sa sobrang nervyos. Dasal siya ng dasal na sana'y dumating na kaagad sila sa pupuntahan nila para makalayo siya dito. At nang makaiwas na din sa komprontasyon. Normal na ang takbo ng sakyan kaya naman ay lalo siyang kinakabahan. Bakit nga ba? It doesn't matter anymore dahil malapit na akong maningil. Sabi nito na ikinalunok ko. Mukhang iba ang dating ng sigil na sinasabi nito. Sa kanya ba ito maniningil? Di naman siguro nito sasabihin ang bagay na iyon kung di siya ang involved. Lalong kumabog ang dibdib niya nang may mapansin. Bakit iba yatang way natin? Tanong niya dito. It's the opposite of the way that her brother go at tila sumisipol-sipol pa ito. Mukhang may nilulutong kalokohan ang lalaki. Hoy Rafael, hindi mo ba nakita mali ang dinaanan natin? Sita niya dito. I know baby. Sa bahay tayo matutulog ngayong gabi. Punuan ngayon doon sa resort kasi peak season. Sabi nito, sabay kindat. Kay rich room ako makikishare. Katwiran niya. Your brother will probably throw you away from rich room. Sabi nito at nang ma-realize niya kung ano ang pahiwatig ay napao na lang siya. Maghahanap na lang ako ng ibang resort. Sabi niya, no, Tito agreed na sa bahay tayo matutulog. Sabi nito, kailan ka nagpaalam? Tanong niya dito, iba na ang kutob niya. You can ask him yourself, baby. Sabi nito na inginuso ang cellphone nito. Kinuha niya ang cellphone nito kahit na may cellphone naman siya. Wala lang, gusto niya lang malaman kung may picture ito ng babae o wallpaper. Nakakadalawang ring lang ay may sumagot na. Hello, Rafael, iyo. Ni mami niya. Kilala niya naman ang boses ng nanay niya. Mi, sa room niyo na lang po ako. Pakausap niya kaagad sa mommy niya. Pagtingin niya kay Rafael ay nakangisi na ito. Sorry anak pero hindi kami sa resort matutulog eh. Sa business partner ng daddy mo. Diyan ka na muna kay Rafael, di ka naman niya pababayaan. Sige na, ibababa ko na. Nawala na agad ang mommy niya sa kabilang linya. Oo mi, di niya ako pababayaan. Kakainin niya lang ako. Inis niyang bulalas. Pambihirang mga magulang niya naman kasi kung alam lang ng mga ito, kung paano siyang lantakan ng lalaki niya iyon ay maeskandalo ang mga ito. Narinig niya ang halakhak nito sa kanyang sinabi. Mukhang aliw na aliw sa kanyang sitwasyon. Di naman kita pababayaan talaga. Papadapain kita at pagagapangin. Gagapangin na din. Sabi nito na kumindat pa. Hindi nga malayo mangyari ang bagay na iyon. Baliw, magmaneho ka na nga lang dyan. Dami mong alam. Sabi niya dito, pero deep inside ay kinakabahan siya sa mga maaari nitong gawin, lalo na kapag solo silang dalawa. Kung kanina nga'y halos hindi ito maawat sa kakapapak sa kanya, lalo na kung magdamag silang magkasama. Saan aabot ang magdamag nila? Tsak, na mawawarak siya nito. Malaking tao si Rafael kaya naman nagtataka din siya kung paano niya nakaya ang lalaki noon. You know what, Ella? Just enjoy what we have right now. Masyado kang hablad sa akin. Pero alam mo naman sa sarili mo na ang nangyari sa nakaraan ay ginusto mo. Anyway, hindi ako papayag na hindi yun maulit. Sabi nito na nilingon pa siya ng bahagya. Matutulog ako, huwag ka maingay. Sabi niya dito na ikinangisi nito. Okay, prepare for a hungry performance tonight, baby. Sabi nito na hinawakan ang kanyang kamay. Hinayaan niya na lang para sa ikatatahimik ng mundo.
Maya-maya isang bungalow-style na bahay ang nakita niya. Malaki ito sa karaniwan, pero modern kumpara sa mga nakatabing bahay. Kaninong bahay ito? Tanong niya. Mine. Sagot nito at pinindot ang busina at bumusina ng 2 ulit. Medyo madilim na ang kabahayan. Maya-maya ay bumukas ang gate. Inuluwa ang isang matandang babae. Hula niya mga nasa 50 na ang babae. Magandang gabi po, ma'am, sir. Bati ng matanda. Magandang gabi din, Mang Ason. Pakihanda na lang po ang hapunan namin. Bumaba na ito at inalalayan akong pababa. Maganda ang loob ng bahay. Homey at napaka-cozy ng dating. May 2 kwarto kaya nakahinga siya ng maluwag. Ilang kwarto bang gagamitin ko? Tanong niya. Left room. Ang gagamitin natin. Sagot nito habang naglalakad papuntang sofa. Natin? Ulit niya. Yeah, nating 2. The other room is the storage room. Sira ang window. Di ko pa napapaayos. Besides, you need to get used to sharing bed with me. Nainis na siya. Nakakainis ka na. Alam mo ba yun? Bakit kailangan masanay akong katabi kang matulog? There's no us. Singhal niya. Really? And why do you do it 4 years ago? Sabi nito na matiim na tumitig sa kanya. Di ko alam sinasabi mo. Paiwas na ani niya. Pumasok na lang siya sa kwarto. Lahat ng nandoon ay gamit panlalaki. 4 years ago, a woman go to my bed and gave her V-card to me. Dinig niyang sabi nito. Bakit ko? Nautal niyang sabi. Napapausal siya ng mura sa isip niya. She hate the idea na wala siyang kawala dito. Really, baby? And that is you. Ella, sakala mo ba hindi ko malalaman? Natameme siya. Wala akong alam dyan. Deny ka lang, Ella. Huwag na huwag kang aamin. So, are you still virgin? Tila nanunubok na saad nito na ikinatigagal niya. Oo. Sagot niya na ikinahalakhak nito. You can deny it, baby. Pero I know it. I am your first and intended to be your last. At malalaman ko din naman yung kinaklaim mong virginity kung totoo. Bulong nito sa gilid ng tangan niya na ikinaiktad niya. Ba't ba kasi pilit ka ng pilit na ako yun? Nilangkapan niya ng inis ang boses. Because it's you. You have a mole on your left eye and a little mole near you. That's enough proof, baby. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Namumula ang mukha niya dahil tama ito. Wala akong ganoon. Tanggi niya at pumasok na siya sa kwarto. Kumuha siya ng towel sa bag niya at pamalit na damit. She want to get away with the confrontation. Kung pwede lang na maglaho na lang siya bigla na parang bula, gusto niya agad-agad. Hinubad niya lahat ng damit niya pagkapasok. Binuksan ang shower at tumapat ng maramdaman na may tao sa likod niya. I'm taking a bath. Baka naman pwede isarado mo yung mata mo. Inis na singhal niya. Di bali nang makita nito ang puwet niya, wag lang ang harapang bahagi niya. Nice ass, baby. Sabay hakbang papalapit nito. Diyan ka lang. Banta niya dito. I want to check myself. Kung wala kang nunal, then I'll spare you. Pero pag meron, I'll punish you hard and rough. Banta nito. Ba't ko naman ipapakita ang ano ko? Baliw ka ba? Dalaga ako. Bulyaw niya. Umieko ang boses nito. Baby, magkakasama tayong 2 dito. 1 buong linggo. Kaya umiwas ka man ngayon, we still have 6 days. Besides, I already saw it. Remember? Lintades in Palawan? Sabi nito. Paano niyo ba naman makakalimutan ang araw na iyon yun lang naman ang araw na nagbago ito ng pakikitungo sa kanya. Nawala bigla ang kasungitan nito at napalitan ng kalandian at kamanyakan. Di pa ako nababaliw para ipakita yun sa'yo, no? Umatras siya habang nakatakip ang kamay. Ngunit nasa dulo na pala siya. Napatili na lang siya nang mahuli siya nito. Isang mapusok at mapang-angkin na halik ang sumalubong sa kanya. At ng mga oras na iyon ay isang mainit na sandali ang muli nilang pinagsaluhan. They dance in their own rhythm as if there's no tomorrow. Lahat ng pananabik sa ilang taon ay naibsan. I love you, baby. Bulong nito nang marating nila ang rurok ng kanilang pag-iisa. Paulit-ulit hanggang halos hindi na niya maigalaw ang kanyang mga hita. Why, Ella? Tanong nito maya-maya. Why what? Naguguluhan niyang tanong. Why you did it 4 years ago?
Masuyong tanong nito. Natigilan siya at bumunghalit na naman siya ng iyak. Dala ng hiya at lahat ng emosyon at pangungulila niya dito sa mga nakalipas na taon. Dahil tanga ako. Na kahit alam kong hindi mo malalaman mahal kita pero pakala mo ba? Oh baby, do you know how happy I am? Nakangiting pilyo na tanong nito. Hindi ko alam at wala ko. Rafael, hindi ko na kaya. Ungot niya na ikinatawa nito. Isang masuyong halik sa labi niya ang giginawad nito. Bago bumangon at pagbalik ay may dalang basang face towel at pinunasan siya sa kanyang katawan. Matapos ay kumuha ng t-shirt at isinuot sa kanya. May damit akong dala. Napabangon siya. I want you to wear my shirt, baby. Kumuha ito ng suklay at masuyong sunuklay ang buhok niya. Maya-maya ay may kumatok. Tumayo si Rafael. Naka-shorts na ito at sando at pagbalik ay may dalang tray ng umuusok pa na pagkain. Let's eat first. Para may lakas ka para mamaya. Sabay kindat. Namumula ang mukhang nag-iwas siya ng tingin dito. Sinubuan naman siya ng akmang kukunin niya na ang kutsara ay mabilis ditong inilayo iyon. Nahihiyaman pero isinantabi na niya. Wala na din naman na siyang itatago pa dito. Nang matapos silang kumain ay lumabas ito upang ihatid ang pinagkainan nila. Tumayo siya at sumilip sa labas. Tahimik na ang buong kapaligiran kaya bumalik siya sa pagkakahiga. Balot na balot ang isip niya ng pag-aalala para sa mga susunod na araw ng buhay niya. Yes, they had sex pero ano ba ang label nila? Humiga siya, medyo masakit ang balakang niya. Maya-maya pa ay payapang humihilik na si Ella, dala marahil ng kapaguran. Masakit ang katawan niya, malamang. Pagdilat niya ay medyo nasilaw pa siya sa liwanag na nagbumula sa bintana. Awkward silence crept within them. Nagising siya, nagising ito na tila ay napakalalim ng iniisip. In her part, she's so confused what would happen after that hot, steamy sex they had. In her part, nadarang siya sa sitwasyon. Maybe it's the reason pero hindi niya alam kung ano ang nasa sa loob ng lalaki. Anong oras na? Lumingon ito sa kanya bago iniabot ang cellphone niya at may ilang missed calls ang kanyang mommy at si Lander. Go back to sleep. It's still early. Sabi nito na muling pumikit. Nasaktan siya. What did she expect? Na pag may nangyari na ulit sa kanila ay mamahalin na siya nito? Na magiging sweet na ito sa kanya? She is fool kung yun ang iniisip niya. Tumalikod siya. Isang butil ng luha ang kumawala sa mga mata niya. Malamang ay nagsisisi ito sa nangyari kaya nakatulala. At baka ngayon ay umiisip na ito ng paraan upang iwasan siya dahil baka mapikot ito. Hindi niya na iyon dapat pang ipagtaka. Marahil nga ay nagkaroon sila ng ganitong encounter but it doesn't mean na mauuwi na sa relasyon ng lahat. He is a billionaire while she has nothing. She is just a simple employee. Yes, she came from a well-off family pero hindi noon nabawasan ang agwat nila sa buhay. Alam niyang laro lang ang lahat para dito. Ang inaalala niya ay ang hindi nito paggamit ng birth control. This is the last time. Huwag ka nang umulit pa, Ella. Madala ka na. Sana, you'll be left behind again. Masasaktan ka lang. Once na magsawa na ang lalaki, tsak na itatapon ka na niya. Na parang basura. Sad reality na kahit kailan ay hindi ka nababagay sa lalaki. Ayaw niyang maging panakip butas kaya naman iiwasan niya na ang lalaki ng tuluyan para makamove on na din siya. Nakatulugan na niya ang pag-iisip kaya nang magising ay maliwanag na. Nagbihis siya. Matapos na maligo, gising na ang lalaki at nakamasid sa may likod bahay kaya hindi na nito napuna ang kanyang pag-alis ng walang paalam. Nang may dumaan na sasakyan ay sumakay siya ng tricycle at nagpatid sa kinaroroonan ng kaibigan at ng pamilya niya. Nadatnan niyang nagkakasiyahan ng mga ito kaya nakasali na din siya. Oh, Ella, bakit hindi kayo magkasama ni parang Rafael? Untag ni Kuya Dos na tumabi sa kanya. Nauna na ako sa kanya. Tipid niyang sagot. Last talk, last mistake. Yun naman ang mabisang gawin lalo na sa sitwasyon niya ngayon. Nababalot ng lungkot at kahungkagan ang puso niya lalo na at umaasam siya na kahit papaano ay mag-aalok ito ng kahit maging nobyo man lang niya. Matapos anong nangyari? O kakapalanan niya ang mukha niya sa pangangarap na sana'y pakasalan siya matapos ang nangyari. Pero aasa pa siya. Di ba masasaktan lang siya sa pambabaliwala nito?
Nang dumating ito ay mistulang hindi sila magkakilala. Ni Sulyap ay hindi nito ginawa kaya naman ay nag-iwas siya ng tingin dito. Mapait siyang ngumiti. Hindi man lang nagpasalamat sa kanyang performance kagabi. Napangisi siya sa naisip. Gawin mang joke ang sitwasyon niya. Lumayo siya sa mga kasama niya upang makaiwas na din. Gusto niya mag-isip muna bago ang lahat. Mahal niya ang lalaki ngunit kailangan niya itong kalimutan habang maaga. Yun ang nakakainggit sa mga lalaki. Bakit ang dali lang sa kanila ang mang-iwan at magpaasa? Maya-maya ay may kamay na lumahad sa harap niya. Pagangat niya ng mukha, isang Briton ang nasa harap niya. Gwapo ang lalaki. Mas matangkad lang yata si Rafael ng 1 pulgada sa lalaki. Hey pretty, I'm Dax. Pakilala nito sabay lahad ng kamay sa kanya and who is she to refuse? Maybe it's her chance to move on and look for someone that can appreciate her presence. Ella here. A tourist? Tanong niya. Yeah, it's my first time here. And I love the view. Umupo na ito sa tabi niya. Are you on the vacation? Sort of. Sagot niya. Nakatanaw siya sa dagat at ganun din ang ginawa nito. Are you alone? Maya-maya ay tanong nito. No, I'm with my family. I just want to catch some fresh air here. Nakangiti niya sagot, lalo nang makita niya na nakatingin si Rafael sa gawin nila, nakausap ang isang mistisang hilaw na babae. She felt the pain that all she wanted to do at this moment is to cry all day and be alone. Pero kabastusan kung iiwanan niya ang kausap. Sorry if I ruin your moment here. Anyway, I need to go. See you around. Paalam nito na hinatid ng tanaw ang bulto nito. Are you okay? Si Jom ang nalingunan niya. I'm okay. Sagot niya na medyo pumiyok. Mukhang nagkaayos na si Jom at ang kanyang kuya Yael kasi magkabuntot na naman ang dalawa. I don't know what's going on between you and Rafael. Pero alam ko na may matindi kang pinagdadaanan. Umupo na ito sa tabi niya. Tanga kasi itong kaibigan mo. Ang hilig umasa at mag-assume. Kaya ang ending ako din ang nasasaktan. Napahigbi na siya. Buti at nakasangglasa siya kaya hindi halata. Alam kong matagal mo na siyang gusto. Hindi yun tanong kundi statement. Paano? Tanong niya. Babae din ako kaya ramdam ko. Maging ang pag-iwas mo doon sa tao. At last kong nakita yung ganyan ka ay nung ikakasal siya at ngayon mukhang napasok ka na ng tuluyan. Sabi nito. Malungkot na nakitanaw sa tinatanaw niya. Ang hirap maging babae. Yung ikaw yung tipong naghihintay, nagagawa siya ng move para magkaroon ng label lang kung ano man ang meron sa amin. Ang masakit, may iba pala siya. Pumatak ang luhang pigil na pigil niya. After nito malamang maglalaho ka na naman. Why don't you face him now instead of avoiding it? Payo nito. Para ano? Para mas masaktan pa ako? Sawang-sawa na ako masaktan eh. Kita mo naman si Kuya at si Rich, di ba? Lahat ng effort kinuha na ni Rich pero never na na-appreciate ni Kuya. Not until he learned to love her. Pero iba ang sa amin, Jom. Walang signs na minahal niya ako. Walang pansin na natang masakit may pakakasalan na siyang iba. Pinahid niya ang luhang kumawala sa mga mata niya. Ikakasal? Sino bang pinag-uusapan natin dito? Still Rafael or other guy? Tanong nito na tila walang ideya. Rafael, naalala mo ba na may pinapalaki pa siyang babae? Sabi niya sa akin pakakasalan niya ang babae pagbalik niya. At ngayon ang balik niya. Ayoko maging masokista para i-torture ang aking puso kung saan siya masaya. Hahayaan ko na lang siya. Malungkot siyang umiti. Oh, how to be you po. Hela naman, ba't hindi ka mag-try na kausapin siya? Prangkahin mo kung ano bang halaga mo sa kanya. Tila naiinis na ito. Para ano pa? Para mas masaktan lang? Huwag na lang. Alam ko na at ramdam ko na mas kasulyap nga wala eh. Hindi ko man iniinda nung una pero ngayon parang sinampal na sa akin na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging masaya. Hindi ko mararanasan na maikasal sa taong mahal ko. Napahigbi siya. Pasimple niyang pinahid ang mga luhang tumakas na naman sa mga mata niya. I don't know what words can make you stop from crying. Pero papalapit ang lalabs mo. Baka mahalata niya. Bulong nito na nakangiwi. Kunwari natawa siya sa sinabi nito. Kakain na tayo, Ella. Jam, iwanan ka muna namin dito.
Sabay hila nito sa kanya. Patayo na muntik pa siyang masubsob dito. Pinagpagay niya ang shorts niya at sumunod na dito kasi hindi man lang siya nito inintay. Napabuntong hininga na lang siya. This is the last time na magpapakatanga siya dito. Sila lang dalawa ang nasa mesa kasi nag-swimming na ang iba. Wala siyang ganong kumain lalo at feeling niya pagod na pagod siya. No wonder, magdamag ka ba namang puyatin? Hindi ka ba naman aantukin? Inilahad nito ang kamay. Use my room here para makapagpahinga ka. Sabi nito, hindi na. Magsuswimming din naman ako mamaya. Sabi niya habang kumukuha ng salad. Umupo ito sa tabi niya mismo. You look tired. Come on, bilisan mo nang kumain dyan. I already canceled your reservation. We'll sleep in my room. Sabi nito na bahagyang sumandal sa upuan na ikinamulagat niya. Paano ko makita kanila, Daddy? Hindi ba talaga nag-iisip ang lalaking ito? I'm not invisible, so makikita naman talaga nila ako. Papiloso po nitong Saad. You know what I mean? Pairap niyang sabi dito. So? Susuhin kita dyan Kakatain ka nila, kuya. Sabi niya dito. Matagal na nga dapat nangyari to No need to worry. Sabi nito.